Hello po sa inyo. Start na po tayo. Antay-antay lang po tayo ng mga kapatiran natin. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me. Can't keep it to myself. I wanna shout your story. I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty. You set my praise. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Hello po, Pastor Vicente. Magandang gabi po. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord. Magandang gabi po, Brother Jerry. I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. Oh, when I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. Magandang gabi, Sister Leia. I will bless the Lord at Leia all Ortega. times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times.
Hello, Sis Ben. Magandang gabi, Sister Ben. Sa inyo po dyan. Ayan, sila Sister Mary Rose. Magandang gabi. In my weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me when I'm crying out for help. When my faith is shaken and I'm all struck down, you're the God who sees me. You're the God who saves. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Sige po, magsisimula na po tayo. At nais ko po muna kayong batiin. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At lalo na sa iba't ibang mga dako ng lugar. At gusto ko rin kayo kumustahin tungkol sa ito. Siguro marami kayong mga naranasan, hindi lang kami. At lalo na yung panahon natin ngayon, may mga bagyo. Tapos sabayan pa nitong lindol. Opo, talaga kagabi. Habang nag-meeting kami nila Brother Jerry, napalabas po ako nun at binangon ko rin yung anak ko. Kasi grabe din talaga yung lindol kagabi. Halos alas 10 po siya. Siguro hindi lang napansin ni Brother Jerry kasi nakamute naman yung mic ko. Nung lumabas kami, yun. So, ganun din po. Alam ko marami na apektuhan. Pero lahat po yan na alam natin na pwedeng maganap. Kaya po lagi tayong manalangin lang sa Panginoon. Huwag tayong masawang dumulog at manalangin. Hallelujah. Sige po. Mananalangin po muna ako sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po ako. Hallelujah, dakilang Diyos. Salamat Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa gabing ito at sa opportunity, pagkakataon Panginoon na pinagkaloob mo Panginoon. Hallelujah na maihayag Panginoon ang mga salita mo Panginoon sa pamamagitan Panginoon ng mga programang ito Panginoon. Hallelujah. Patuloy po Panginoon, pagpalain Panginoon ang programang ito Panginoon upang patuloy Panginoon na lumaganap at patuloy Panginoon na maihayag ang mga salita mo sa pamamaraang ito dakilang Diyos. At maraming salamat din sa mga lingkod mo Panginoon na ginagamit mo Panginoon para sa mga programang ito dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah na patuloy mo sila Panginoon pagkaluban pa Panginoon ng mga pagnanasa, pagnanais Panginoon na higit pa na magawan pa ng mas marami mga pagkakataon Panginoon na maihayag ang mga salita mo Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang bawat nakaririnig, nakikinig Panginoon sa tinig na ito Panginoon. Hallelujah. At sa tinig na mga salita mo Panginoon na mahahayag Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Hallelujah. Sa po namin lahat Panginoon, titiwalang lahat Panginoon. Hallelujah. Anumang kalagayan, panahon man Panginoon. Lahat na ito Panginoon sa po namin ipinagtitiwala dakilang Diyos. Hallelujah. Sa lamang Panginoon ang lahat ng papuri parangal magpakailanman. In Jesus' name. Amen. Sige po. At gabi. At napakaganda po yung mga pagtuturo po ni Brother Jerry. Ni Brother Roger. Sorry. Talagang sinubaybayan ko rin po yung mga pagtuturo. At nakikita ko na pagamat iba-iba mga mga kaloob o iba't iba yung mga salin, iba't iba yung mga nakikita natin na ipinapaunawa ng Diyos. Pero ang lahat ng yon, ibig sabihin is napakalalim talaga ng salita ng Panginoon. So, ito po ay pang 17 days na po ngayon na mga pagtuturo. At doon nakikita natin na walang hadlang, walang posible sa programa ng Panginoon. Lahat magagawa ng paraan. So, at iyan ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon at isa sa mga pinagpapatotoo natin sa Panginoon. Marami tayong nararanasan sa mga pagsubok. May kanya-kanyang mga kahirapan, mga pagsubok na hinaharap ang bawat isa sa atin. Iba't iba nga lang, hindi natin masasabi na magkakaparehas yung limit or
yung, yung halaga o yung pangangailangan kung saan tayo sinusubok. Pero ang napakahalaga dito, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon at naniniwala po tayo dyan. Amen? At yun nga, kagabi alam ko na marami talaga mga natatakot. So, nakikita ko rin sa mga social media, ganun nila pagtawag nila sa Panginoon. So, ganun din naman sa amin, nung time na yung kagabi, bilang patotoo ko sa inyo, ako na rin naman, nakapag-isip. No? Siyempre, andirito tayo bilang tao, at inisip ko, mayroon din naman akong pamilya, may anak, dali-dali akong tumayo habang nagmi-meeting kami nila Brother Jerry kagabi tungkol sa campfire. Iyon, kasi nakikita ko yung anak ko, natutulog siya sa upuan. Kaya dali-dali ko siyang ginising. At nakita ko nga, sabi ko yung drum namin, yung tubig niya, pinagnasdan ko talagang ganun. Kasi ang akala ko, nakayo ko kasi ako nakaganon ako habang nagmi-meeting. Akala ko nahilo lang ako. Pero sabi ko, nung gumanito ako, sumandal ako sa upuan, sabi ko, naku, hindi pala. Sabi ko, lumilindol. So, yun. Siyempre, kahit sino naman, nagkakaroon tayo ng alalahanin o nag-aalala o nangangamba, natatakot, or minsan yung iba, nervous, ganun yung pwede natin maramdaman. At siyempre, nagkakaroon tayo ng unang mga action o reaction sa katawan kung ano yung dapat natin gagawin. So, una inisip natin yung safety palagi. At salamat sa Panginoon dahil yun, hindi naman na siya nagtagal. Although sabi ko nga, nararamdaman ko tagal niyang nawawala. Pero nagkaroon siya ng epekto. Pero naniniwala tayo na isa to sa mga pamamaraan o yung pagmulat ng kaisipan ng mga tao na nakikita ko kasi lahat tumatawag. Diyos ko, ganon. Oh, Lord, tama na po, ganon. Lord, tulungan kami, ganon. Puro ganon. Pero nakita natin lahat tatawag sa panahon ng ganon. So, tara ko po tayo sa pag-aaral kasi nakikita natin na mahalaga po pala ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Tungkol po sa recap. Recap po muna tayo. Sa recap po, siguro, hindi ko na po ito maano sa inyo kasi halos ako rin po kasi yung nagtuturo doon dito sa church ng Badian. Tungkol po dito sa mobilize dito po sa church ng Badian. So halos linggo-linggo ako yung nagtuturo kaya yung recap halos dito na lang po natin ituturo na po natin, no, para mas mabigyan po natin ng pagkaunawa o pansin. Hallelujah. At dalangin ko nawa ipagkaloob ng Diyos sa bawat sa atin yung higit pa ng pagkaunawa o yung pagkalalim pa sa salita ng Panginoon. Pangunahan tayo ng Panginoon sa mga sandaling ito. At dinadalangin ko sa Panginoon na siya yung patuloy na magpaunawa ng mga salitaan niya ngayong gabi. Hallelujah. Okay po. Dako na po tayo sa ating po pag-aaralan. Patuloy pa rin po tayo sa mobilize. No? Mobilize for the harvest. Sa Mateo 10. So, alam ko po, paulit-ulit na itong binabasa. Pero babasahin ko po ulit. Sa 10:5. 10:5 hanggang 25 po. Babasahin ko po siya. Medyo mahaba po naman ang oras natin. Sabi rito, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa mga lugar ng mga hintel o sa alim bayan ng Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ninyo ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdadala ng pera, maging ginto, pilak o tanso. Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay.
Saan mang bayan o nayon na kayo dumating, umanap kayo roon ng taong karapat-dapat pakituluyan, at kung kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mas mabigat ang parusang igagawad sa mga mamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinaranas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. 16. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador ng mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Kapag iniharap kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapatay ang mga ito. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating ang anak na tao. Sabi rito sa 24, walang alagad na nakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakahihigit sa kanyang Panginoon, sapagkat nang matulad sa kanyang ang alipin sa kanyang Panginoon, kung ang ama ng sambayanan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Hallelujah po rin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Alam ko na ang bawat isa sa atin, meron po tayong mga kanya-kanyang mga pagkaunawa tungkol dito. May kanya-kanya po tayong mga paniniwala. May kanya-kanya po tayong mga tinanggap. Una, sabi rito, sa simula, sabi ng Panginoon na inuutosan niya ang kanyang mga alagad. So, mapapansin po natin una sa mga tinatanong ko o tinatalakay ko or nais kong maunawaan, ito po yung naging pagtuturo namin nakaraang mga linggo. Sabi ko, itinatanong ko sa mga kapatiran, sa chapter 9 ng Mateo, ano ba yung mga nakita ng Panginoon? Bakit nasasabi niya na hinug na? Sabi niya talagang kailangan ng anihin. No? Pero ang sinasabi ng Panginoon, pero kulang daw yung mga ani. So, ang tanong ko, ano po ba yung mga posibilidad o possible na nakita ng Lord? No? Bakit niya nakita yung mga bagay na yun? O bakit niya nasabing kulang yung mga mag-aani? So, siguro sa iba, isa sa mga pananaw nila, siguro maaaring mga palayan yun, mga pananim, ito ganyan. Pero, tatandaan natin, sabi ko nga, siguro hindi naman yon magsusugo ang Panginoon ng mga bagay na ganoon. So napakalalim kasi lagi ng Panginoon. Lagi siyang matalinghaga lagi ang Panginoon. Ang sabi ko, isa sa mga naging pangunawa na binibigay ng Lord, maari bang nakita ng Panginoon na kasi mapapansin natin sa panahong ito, no, ito pa lang halos na nagsisimula pa lang ang Lord dito sa
yung kanyang gampanin. So, makikita natin na bakit niya inuutosan yung kanyang mga disipulo na sa kanilang mga paghayo, mayroon siya mga bilin, at mayroon siya talagang mga parang malalim na dahilan, no, kung bakit niya pinagagawa na huwag kayong magdadala, huwag kayong ganito ganyan. So, ibig sabihin, mayroon po siyang sa simula pa lang alam na ng Panginoon. So, kung babalikan natin, no, kasi siguro isa kasi sa mga nakita ng Panginoon, ang tagal na ng mga tao na ito na nag-aantay sa akin, no? Siguro kasi sabi ng Panginoon, yung mga taong ito is ilang taon na rin silang umaasa na darating ang tagapagligtas o ang Mesaya. So, paano ito malalaman ng mga tao na siya dumating na, no? So, yun po yung isa sa mga bagay na ipinapaunawa ng Lord sa akin na kaya siya nagsusugo, no, sa kanyang mga apostoles. Ang sabi niya, pagalingin ninyo, palayasin ninyo. So, nakadeklara po dito or naka-address po palagi rito sa bawat ginagawa ng mga kanyang mga apostol. Isa pangalan po natin Panginoong Hesukristo. No? Ibig sabihin, kung ako tatanggap ng mga lingkod ng Diyos o naghahayo, nagsishare ng salita ng Panginoon, tapos ako isang unbeliever, siyempre magtataka ako, sinong Jesus? No? Sinong Jesus yung sinasabi nila? No? Kasi ako, may naantay akong Mesiya, alam ko may darating, pero hindi ko alam ang pangalan niya, Jesus. Tama po, no? Tapos, isa po yun sa nakikita ko na kailangan malaman ng mga tao na dumating na, no? Kaya isa yun sa mga time na yun na pinapagawa ng Panginoon. Halimbawa, kung sa atin nagkaroon tayo ng pagkakataon, una, titignan natin, ano ba itong tinatawag na opportunity? Halimbawa, kapag may isang trabaho na iniaalok sa atin, tulad sa akin, halimbawa ako isang halimbawa foreman or tile sitter na lang. At kapag mayroong nag-offer sa akin ng isang trabaho na kailangan namin ng tao, kailangan namin ng tile sitter, baka gusto mo pumasok. Siyempre ako isipin ko, tile sitter ako, kaya ko yun, kaya kong gawin yun, tatanggapin ko yun kasi alam ko, no? Ibig sabihin, ang tao, maaari niya kasi itong ma-receive na, ay, opportunity ito, pagkakataon ito, nagugustuhin ko ito, tatanggapin ko itong alok na trabaho na ito kasi yun ay kaya kong ibigay sa kanila o kaya kong suklian o kaya kong ipakita yung mga performance o kaya kong gawin yung mga trabahong inaalok nila sa akin. So, ibig sabihin, kaya natin gampanan. At isa yun sa mga sinasabi ng Panginoon sa John 1:11 na, tama po, no? John 1:11 at 12 po pala. 12, sorry. Ang sabi po roon na ang bawat magsitanggap ay pinagkalooban ng Diyos. Dito, sabi niya rito sa 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Panginoon o tinanggap natin ang salita ng Panginoon, doon pa lang tayo magiging anak ng Diyos. Pero kasi sabi rito, kapag tinanggihan tayo, hindi tayo ang tinatanggihan ng mga tao. No, although maano natin na mayroon talagang rejection. Sa simula pa lang ang Panginoon nagkaroon na siya ng paalala na pwede natin maranasan na mayroong baka hindi tayo tanggapin. So ibig sabihin, alam natin 'yon, no? Kung babalik rin natin yung opportunity, ibig sabihin tayo yung nag-a-apply naman, maaaring hindi rin tayo matanggap kasi hindi tayo kwalipikado. No, hindi nakikita sa atin na karapat dapat tayo sa trabahong yon. Halimbawa, kapag ikaw nag-apply ka ng trabaho, ano yung kanila ng requirements, tapos tungkol sa kunyari, college degree o college level yung kailangan nila, tapos ikaw high school graduate lang. So, ibig sabihin, mayroong panahon na hindi ka magiging qualified para sa kanila. So, ganun din tayo sa Panginoon. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, kapag tinanggap natin ang salita ng Panginoon, tapos hindi natin kayang gampanan
o hindi natin kayang tanggapin yung mga salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, pagtutuwid. No, ibig sabihin, kapag pagtutuwid, ikaw yung tatamaan. No, una, kapag tinanggap mo yun, dapat may babaguhin ka sa sarili mo. Kaya napakahirap po. No? Medyo sa iba, magiging siya, kailangan mo muna pag-isipan. Kasi mahirap talaga. Yun yung isa sa mga pinapaunahan ng Panginoon. Kaya, ang tanong naman dito, at ang pinakamalinaw na sinasabi, tsaka ka palang magiging anak ng Panginoon kapag tinanggap mo siya at sumampalataya ka sa Panginoon. No? Kaya nga sabi rito, humahayo tayo. Okay, tignan po natin yung paghayo. Yung pagsisikap natin. Kasi tayo kung titignan natin patungkol sa leadership, kapag tinanggap natin ang isang leader, ibig sabihin gusto natin yung kanyang pananaw, pamamahala, o yung mga programa, no, para sa atin, para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. So, ibig sabihin, kapag tinanggap natin siya, ibig sabihin, kaya natin sundin lahat ng yung gusto niyang ipagawa sa atin. Pero kapag yung mga inuutos sa atin ng leader natin, kapag hindi natin ito gusto, hindi natin ito parang ambigat sa atin, ibig sabihin, sa simula pa lang, nagkakaroon ka na ng pag-alilangan or duda. Yun po yung unang magbibigay sa atin ng katamaran o kabigatan para sumunod. No, ganun din sa Panginoon. Makikita natin doon na ang hirap sundin. Kasi kung sasabihin mo sa akin na mangaral ako dito sa mga kapitbahay ko, nakakahiya. Di ba? No? Parang nakakahiya siya. So, mapapansin natin, bakit bibihira yung mga nangangaral sa kanyang kapitbahay? No? Kasi, kilala kasi ako nito. No? Sabihin natin gano'n, no? Kilala ako nito. Tapos, kailangan ko na mag-ingat. Kailangan ko na baguhin yung ginagawa ko. So, kailangan pati yung boses ko, kukontrolin ko na kasi minsan pala sigaw ako sa mga anak ko. Babaguhin ko na yung mga pakikisamahan ko, pakikipag-usap ko. Ang dami mong gagawin. No? Maaaring yun ang una mong iisipin. Kaya yung iba, takot sila mangaral sa kapitbahay nila. Takot nilang puntahan. Or kahit sa lugar nila, takot sila. Bakit? Agad sila, nag-jump agad sila doon sa kabilang barangay kasi doon, hindi ako kilala. No? Ibig sabihin, ang lakas-lakas ng loob mo. Sasama ko kasi hindi ako nila kilala. Pero hindi. No? Ang lahat, bagamat ang Panginoon sinabi doon sa John 1:11 na mismo sa sarili niyang bayan hindi siya tinanggap. Pero hindi doon nasabi na hindi siya nangaral. Pinangaral niya doon. No? Pero ang lahat, sabi nga, dahil kilala siya, di ba parang imposible. Anak lang ni Andy yan, kilala namin yan. No? Tapos, sa loob ng 30 years old and a half, nagtuturo na siya, nangaral na siya. Kaya parang hindi nila matanggap. Pero ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun na hindi siya nangaral. Ipinakita niya at nangaral siya mismo sa sarili niyang bayan. So, balikan po natin. Ngayon, patungkol po naman dito sa atin. Bakit ang hirap-hirap ipangaral ng salita ng Panginoon? No? Kung titignan natin, mayroon kasi rito. Mayroon masyadong mga demanding o masyadong mga reklamador. Pero, kung titignan natin, kapag tayo ay sumunod nga sa Panginoon, tumanggap tayo ng kaukulang mga mission, or tayo tinawag na tagapagturo, kailangan natin ito gampanan. No, halimbawa, kapag nakipagkasundo tayo sa isang trabaho, ito tulad na ito ng yung masasabi natin yung talinghaga ng Panginoon tungkol sa pagtatrabaho. No, saan ba yun? Sa Mateo 20. Mateo 20. Yan. Sa magtatrabaho sa kanyang ubasan, sa talinghaga lang ito ng Panginoon. At ang sinasabi roon, pakikipagkasundo na magkatrabaho sila sa isang araw sa kasunduan na upa o bayad is 1 denaryo. So pagkalipas ng mga ilang oras, palabas-labas yung may-ari na sinasabi ng Panginoon sa kanyang talinghaga na mayroon pa siya nakikita ng mga tao, anong ginagawa mo dyan? Magtrabaho ka sa akin at babayaran kita ng 1 denaryo. No? So, yun, wala siya naging limit hanggang sa pinakahuling oras pa siguro sa hapon, siguro palagay natin mga alas 4 na, tapos 1 oras nila, alas 5, babayaran pa rin siya ng taong iyon sa
kaukulang kanilang napag-usapan ng isang denaryo. Pero makita natin dito, mayroon talagang pagreklamo ayon sa pinakalas na sinabi ng Panginoon. Pero ang kagandahan dito, ang sinasabi ng Panginoon, wala ba akong karapatan? No? Ibig sabihin, ganun din sa atin. Hindi na iwasan nagkakaroon ng reklamo kasi bakit? Kung sa simula pa lang, duda ka na, ang mabigat na sa'yo, nagalinlangan ka na, ang dami mong dahilan, mabigat talaga. Ibig sabihin, maaring hindi mo masusunod ang ipinapagawa sa ng Panginoon. Ngayon, titignan po natin, bakit naging mabigat sa iyo na ipangaral o humayo para ipangaral ang salita ng Panginoon? Kasi papansinin natin, ang sabi rito may pinili ng Panginoon na 12 alagad. Tapos, sila yung isinugo na mangaral, papagaling. Pero titignan natin kung bakit ka nagreklamo. Una, baka kasi hindi ka naman doon. Baka naman kasi hindi yun ang opportunity yung ibinigay sa ng Panginoon. No? Kaya nga tayo, mayroon tayong tinitignan natin yung mga kaloob ng Panginoon kasi napakaliwanag na sinasabi ng Bible, may kanya-kanya tayong kaloob. Tama po na yun sinabi ng unang Korinto. Unang Korinto 12, ganun din sa 13 hanggang 14 ng unang Korinto. Una kasi doon, pag-ibig, pangalawa yung gift ng Holy Spirit, no? Tapos mayroon doon yung mas pinakamahalaga. So, kung titignan natin, nakikita natin na ang pinili ng Panginoon ng mga humahayo is yung lahat na nagsiaral sa Kanya, nagsituto sa Kanya, at mga nakinig na kanyang salita. No? Ibig sabihin, ng panahon na yun kasi, puro pagtuturo ang ibinigay ng Panginoon sa kanila. No? Kung titignan natin yung panahon na yun, hindi yun ang panahon na mayroong mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Kasi di siya nagutos dito na sumama ka roon at magsalita ka sa kanila ng iba't ibang wika. No? At hindi niya sinabi doon na pumunta ka roon, kantahan mo sila ng kantahan. Hindi po. No? Kundi yun yung mga pagpapakilala pa lamang sa Panginoon. Ngayon, babalikan natin. Ano po yung una sa mga nakita ng Panginoon? No? Kaganina, sabi ko, na marahil nakita ng Panginoon na ang mga taong to tatagal nilang nag-aantay na darating ako o ang Mesaya. Pero hindi nila kasi alam na dumating na ako. Pero ang kagandahan dito sa simula pa lang, sa panahon na bago pa lang isisilang ang Panginoon, dahil andoroon na yung prophecy, at ang pangalawa is yung isinilang siya na nagkaroon ng palatandaan, no? Yung tala na nakita ng mga pantas. No? Ibig sabihin yung mga pantas, nakilala na siya. No, pero ang problema lang dito dahil nakilala siya ng mga pantas, ang problema kasi is yung sabi dito sa Mateo na ipinapatay din yung mga pantas na yun dahil sila ngayon lumihis, hindi na sila bumalik doon kay Haring Herodes. So, napakalinaw na yun pa lang, no, na nakita pa lang o mayroon na sana nakaalam. Pero ang Panginoon kasi ng panahon na yon, hindi niya sinasabi na ano ba kayo? Ako na yun. Ako yung inaantay ninyo. No, hindi siya ganun. Hindi niya inano yun. Kundi, nagtuturo siya, nangangaral siya. No, nagsisikap siya. So, ibig sabihin, naglakbay din siya. No, ibig sabihin, kung ano yung mga dinaraanan ng mga tao noon, dinaraanan din ng Panginoon. At hindi siya nagpakita ng anumang kabigatan. No, kaya dito, ang sabi ng Panginoon, kung babalikan natin, kung bakit niya sinabing, huwag kayo magdala. No, ibig sabihin kasi, dapat sa tagal natin magkakasama, tiwala na tayo na ang Lord naghihimala siya. Ganun din siguro mga dapat maramdaman ng mga apostoles ng panahon na yon na dahil nakasama nila at nakita nila na nagpapagaling, naghihimala ang Panginoon at kaya niyang may kapangyarihan siyang bumuhay. No? So, ibig sabihin, nagpapakain siya ng mga gano'n na tinapay na halos 5,000, isda na sa 4,000. Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Kaya, sa atin, bilang tayo ngayon nasa bagong henerasyon o sabihin natin na wala man tayo doon sa Israel, no, ibig sabihin dito man tayo sa Pilipinas. Bagamat iba na o modernization na bago, pero bakit gano'n? No? Mararanasan pa rin natin na hindi nawala yung pagrereklamo o yung pagdududa, pag-alinlangan o yung parang ang bigat-bigat sumunod. Bakit? Kasi naman Panginoon baka kasi hindi ko maiwan-iwanan yung trabaho ko. No? Alam nyo, isa sa mga nakita ko tulad nung mission.
talagang totoo, puro sakripisyo yung ginawa. Mayroong mga hindi pumasok sa eskwelahan, mayroong mga nag-leave sa trabaho, or sobra pa sa leave na kanilang hinahingi. Kasi yung panahon na yon, hindi naman sigurado kung maganda talaga yung panahon. So, lahat yon, pero hindi yun nahadlangan, no? Pero ang ano na Panginoon is hindi lang doon natatapos, no? Na pagkatapos ng misyon, wala ka nang gagawin. Meron pa, patuloy kasi ang gospel ng Panginoon. Kasi gospel ng Panginoon ito pinag-aaralan natin kung paano ito ituturo at ipapahayag. Halimbawa, bakit nagkakaroon ng pagbabago sa kaisipan ng tao? No? Kasi hindi maiwasan, mayroong mga duda. Halimbawa, tignan natin. Kapag ikaw ay, kunwari, mayroon kang, naninirahan ka dito, halimbawa sa probinsya, nakikita mo yung kalagayan mo, kalagayan ninyong pamilya, ang hirap-hirap. No? Tapos ngayon, habang ikaw nakikita mo yung mga pangangailangan, isa sa mga sinasabi mo, na kapag nakapunta ako na Maynila, makapagtrabaho ako, marami akong gagawin tungkol dito. No? Magsisikap ako, babaguhin ko yung kalagayan namin. No? Halimbawa, ganito. Ngayon na mayroon ng opportunity na magkakaroon ka ng trabaho sa Maynila. Isa sa mga bili na sasabihin mo, oy ma, dapat lagi pag nagkadapadala ko ng magtabi ka, or pag nagpadala ko ng ganito, ipaayos mo na yung bahay, ganito ganyan, kasi yung hirap, ganon. Tapos, kung maari, marami pang bilin. No? Ang ganda ng plano. Oo, the best yung plano kasi yun yung nakita niya nung panahon na yon. No, ibig sabihin, ramdam niya yon. Ang problema ito. Nung dumating siya ng Maynila, no? Nung nagtiis muna siya ng siguro mayroon kasi pasahod na weekly, mayroon namang quincenas or monthly, no? Ibig sabihin, nung time na yon habang siya nagkatrabaho, nakaramdam siya ng pagod. Or nagkaroon siya ng ibang mga kakilala, mga kaibigan, mga barkada, at nakita niya yung ganda ng mundo. Yun yung pinakala, no? Yung nakita niya yung ganda ng mundo, ng sanlibutan. Yung sabi kasi, kapag yun ang nakita mo, wow, parang nawala na yung kalagayan mo, nawala na yung una mong naramdaman yung mga pangarap mo o yung mga plano mo, no? Ibig sabihin, nagkaroon ka ng panibagong plano kasi nakita mo yung ganda at pangangailangan mo. Tapos, ang problema pa rito, minsan, doon ka na makikisama sa mga bago mong kaibigan. Minsan, yung sahod mo na para sana ipapadala mo sa magulang mo o sa probinsya, is gagastusin mo siya ngayon para pa sa mga kaibigan mo. No? Tapos, mamimili ka ng kung ano-ano dahil ang ganda nga ng mundo at ang sarap. Yes, lahat naman siguro, no, dumaan dyan. Ibig sabihin, talagang kung titignan natin, kaya ang hirap siguro sumunod sa Panginoon kasi ang ganda-ganda naman talaga ng sanlibutan o yung kasarapan na meron sa sanlibutan is hindi matatawaran. No? Kaya nga, kung minsan, umaasa tayo, minsan nga lang, pag nag-picture ka pa, pag pinost mo, gusto mo, marami yung mag-heart, marami yung mag-like, mag-share. No? Pero, titignan natin, ibig sabihin, nagkakaroon ng pagbabago o nagdududa ka ng magpadala o nag-alinlangan ka ng magpadala, ibig sabihin na bago. No, pero sa plano ng Panginoon, ayon dito, walang nagbago. No, ibig sabihin, buhay, no, nananatili yung plano ng Panginoon at may bilin pa siya tungkol sa atin. Kapag tayo humahayo, tatanggap tayo ng mga rejection kapag ang pinakamasakla pa rito na isa sa mga katotohanan na sinasabi dito ng Panginoon at nagaganap talaga yung napakahirap i-share ang salita ng Panginoon sa kapatid mo. Tama, no? Ang hirap niyang pangaralan kasi mas matanda siya sa akin. Tapos ang tapang-tapang pa ng kuya ko, ng ate ko. Tama po, no? Ang hirap. Tapos pag nakita kayo ng kapatid mo o kamag-anak mo, kulang na lang, ikaw pa yung dalhin nila. No, hindi mo lang sabihin, oy, puro lang, hindi pa kayo nagsasawa sa mga ganyang yung ginagawa. No? Hindi natin masabi yung ganon. Uy, magsimba naman kayo. Uy, aral naman tayo ng salita. O, punta ka naman, attend ka naman sa church. Walang ganon. No? Bibihira na nangyayari mga bagay na yan. Bakit? Unang naranasan nila, takot. Parang ganito, takot kang humayo nang walang pera. Takot kang humayo nang wala kang magagandang damit.
takot kang humayo nang hindi ka sigurado sa pangangailangan mo. Takot kang humayo kapag hindi ka sigurado sa kasama mo. May panahon kasi na gano'n, namimili tayo ng kasama natin. May panahon kasi na gano'n na mayroon tayong gusto na samahan. Kasi dumarating sa panahon na nagkakaroon tayo ng pag-underestimate, no, sa kasama natin. Pero tatandaan natin ito. Titignan natin lahat. Nung sinugo ba ito ng Panginoon ang 12 alagad, mayroon ba siyang sinabi na, mas magaling to, doon kayo pumunta. Itong mga mas magagaling, mas matatalino, mas mahuhusay, doon kayo, tinitiwala ko yun doon sa inyo. Hindi po ba wala siyang sinabing ganun? Baka na yung oras na lumagpas. So, yun yung isa sa mga nagiging trigger o nagiging kahinaan ng tao o yung sa ating paghayo. So kung titignan natin kasi dito, ang pinaka-challenge talaga rito, yung haharap ka sa tao na hindi mo alam kung tatanggapin yung salita ng Panginoon or ire-reject ka. Yun yung isa sa mga dito yung pwede mong maranasan. Halimbawa, kapag nag-aalinlangan ka nang puntahan siya, halimbawa may isang tahanan na nag-aalinlangan ka nang pasukin yung nila, yung kanilang buhay o yung kanilang tahanan, para lang sabihin na gusto mo ipangaral sa salita ng Panginoon. Tapos, ire-reject ka pa, Ibig sabihin nun, parang doble-doble naman. Parang, sabi ko na nga, mangyayari mga bagay na to. Pero, ang pinakamahalaga rito na pinapakita ng Panginoon, kung kaya ba natin sumunod sa kabila ng rejection ng buhay natin. Ang gusto malaman ng Panginoon na titindig ka ba para sa Kanya? Tatayo ka ba para sa pagpatuloy na paninindigan para sa ating Panginoong Hesus? Mananatili ka ba sa Kanya sa mga hirap na pwede mong daanin? Kasi sabi rito, maaari tayo hagupitin o maaari tayong iharap sa mga bang gusto nating saan tayo harap sa barangay kasi pumasok kayo dito sa aming barangay na wala man lang kayong pahintulot o hindi man lang kayo pumunta ng barangay para magpaalam o permiso. So, maaaring danasin natin mga bagay na yon, Pero, titignan natin, iba kasi ang pananaw ng Panginoon, Tingin mo ba, ang inano lang ng Panginoon is, marami tayong masyiran? Yung tingin mo ba sa lahat ng gusto lang natin is, makita natin na pinatuloy lang tayo ng pinatuloy? Pero, di ba, pwede natin isipin na may mga tao na nakinig ng salita ng Panginoon ayon sa salita ng Panginoon sa mga nahasikan o yung mga talinghaga ng Diyos na tungkol sa paghahasik. Na mayroon namang mga tao na nahasikan, nagalak sa una, pero ang problema, dumaan lang daw yung konting pagsubok, agad itong nawala. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng konting kahirapan, kinalimutan na nila agad yung tinanggap nila sa salita ng Panginoon. At mayroon din naman na nasiyahan, na napili muna. Pero nung dumating yung hamon na ibang opportunity o pagkakataon na nakikita nila sa buhay nila, kasi yung alam mo yung feeling na ang tagal naman bumalik ng Panginoon. Kailan ba yan? Yung sabihin, dahil sa haba ng panahon, parang nagsasawa ka na. Pero ang sinasabi kasi ng Panginoon dito, yung mananatili hanggang wakas. Ibig sabihin, yung salitang wakas, hindi lang hanggat kaya mo. Ibig sabihin kasi ng wakas dito, ibig sabihin yung wala ka nang gagawin, ibig sabihin maaring wala ka na, patay ka na. Maaring hindi ka nagagalaw, ibig sabihin tapos na yung mo talaga, yun yung wakas. Pero kasi hindi ka kasi accepted dito na exempted na matanda na ako, hindi ko na kaya. Yan yung madalas na pwede natin mahina na ako or kung ano pa man. So, maaring ganon. So, ang gusto ng Panginoon dito, na yung pananatili natin.
No, manatili tayo sa Kanya. So, sabi nga, bakit ginagawa ng mga alagad yan ng Panginoon? Paano nilang nasunod yon? Samantalang, kung titignan natin, sandaling panahon lang nilang nakasama ang Panginoon. Totoo, no? Kasi sabi roon, nagsimula pa lang ang Panginoon, siguro, sa edad niya na 30 years and a half, no? Nung nagsimula siya nag-aral. So, ibig sabihin, nung panahon na yun kasi sabi na halos na pumanaw o no, dumating yung kamatayan ng Panginoon sa loob sa edad niya na 33 and a half years. So, ibig sabihin, saglit lang yung nakasama ng mga apostoles ang Panginoon. Ibig sabihin, tayo ngayon, no? Kung titignan natin, gaano na natin katagal kasama yung mga pastor natin? Gaano natin tayo katagal na nakikinig ng salita ng Panginoon? Pero, bakit duwag ka pa rin? Grabe, no? Bakit nag-alilangan ka pa rin? Bakit parang mayroon pa rin yung pagdududa? Bakit sa tinagal-tagal, bakit parang hindi mo kayang ibigay lahat? Ang problema rito na tinitignan ko, alam mo yung isang tao na sabi niya, natuwa siya, nagalak siya, umiyak siya, na-bless siya sa salita ng Panginoon. Tapos sabi niya, Lord, ikaw na mag-drive ng buhay ko. No? Ikaw na yung magmando, ikaw na yung masunod sa buhay ko. Pero, pagkalipas lang ng hindi na masunod ang Panginoon. Ako na, Lord, ako naman. Kasi kailangan ko na ganito. Yung trabaho na to, hindi ko pagpapalit. Pero nakakalungkot dito, no? Yung magkaroon tayo ng titignan natin kasi, yung Panginoon kapag nagsalita siya, lahat yun may kataparan o ginagawa niya. No? Kaya nga daw sabi, kapag nangako tayo, oo na lang. Huwag ka nang manumpa. No? Kapag may sasabihin tayo, kasi napakahirap. Ito yung kasi naging batayan ni Apostol Pablo. No, na kapag tayo nagbitaw ng salita, kapag tayo daw nagbigay ng salita is dapat tuparin natin, no? Yun yung isa sa mga na magkaroon na tutuparin natin ito, sinasagawa natin kasi ang sinasabi ni Apostol Pablo ng pananampalataya na walang kalakip na gawa, patay. So hindi tayo dapat maging mahusay lang na mahayo nga tayong mahayo, share nga tayo ng share lagi ng salita ng Panginoon, pero yung mga bagay na itinuturo natin, kung hindi natin kayang isa pamuhay o gawin, mapupulaan po tayo. No? Totoo po yan, mapupulaan tayo. Kasi sinasabi rito ng Panginoon, tinitignan niya yung pagsunod, yung paggawa. Aksyon ang kailangan ng Panginoon. Pagalingan tayo sa paggawa, no? Para pasikapan. Ganun na lang siguro. Kasi ito yung hinahanap ng Panginoon, yung naipapamuhay natin. So, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa bawat nakinig at maraming salamat po dahil alam ko po na marami pa po itong mga pagtuturo, no? Pero ang lahat ng ito, ang lahat ng kaganapan is niloob ng Panginoon. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga na nakinig at hallelujah, nanalangin po ako sa Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon at pagpatuloy kitang pinupuri Panginoon sa mga salita mo Panginoon, kapahayagan mo dakilang Diyos. Ang dalangin ko Panginoon, patuloy mo pagpalain ang bawat nakinig, nakarinig ng mga salita mo. Hallelujah sa programang ito Panginoon. Hallelujah, ang dalangin ko Panginoon, nawa ito Panginoon ay magbukas din Panginoon sa aming pagkaunawa Panginoon patungkol sa iyo at sa plano mo at sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy pa namin maririnig, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po. Hallelujah. Lubos kitang pinupuri, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga pusong nagnanais, Panginoon, na masunod ka palagi, Panginoon. Ikaw yung siyang patuloy na matataas at hindi ang anumang mga hamon o anumang mga bagay, Panginoon, sa mundong ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Yamang alam namin, Panginoon, ay pinapaunawa mo, pinapakita mo, Panginoon, sa aming Panginoon. Ang lahat ng mga naging kaganapan, Panginoon. Hallelujah. Marami man kami mga tanong, Panginoon. Hallelujah. Marami man mga hadlang. Pero ang nais mo, Panginoon, na sa lahat na ito, Panginoon, hindi yung hadlang ang aming makita, kundi ang kalooban mo, Panginoon, kung paano kami kikilos, paano kami, Panginoon, susunod dakilang Diyos. Hallelujah. Ama, salamat po sa iyo po, Panginoon, sus ang papurit parangal magpakailanman. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Salamat po at maraming salamat din po sa inyong lahat.
Shoutout po sa lahat po ng ating pong mga kapatiran sa FOM, sa Speak Life, no? So, binabati ko po kayo at hindi ko mamabanggitin yung mga pangalan sa FOM Antipolo, sa main church po, sa buhay po nila Pastor Aldwin, at sa lahat ng taga Antipolo. Magandang gabi po sa inyong lahat at kaya hindi po sa sa FOM Piuduran, no? Sa pangunguna po ni ating pong mahal na pastor, si Pastor Carl. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Carl, at sa lahat po ng inyo pong nasasakupan sa gawain ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon, patuloy po kayo, at ganyan din po sa buhay po nila Pastor Vicente ng FOM Tapil, na Pastor Berting, sa lahat po ng inyong nasasakupan, mga miyembro, pamilya. Yan. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po tayo sa Panginoon. Ganyan din dito sa sa amin, sa lugar dito sa Badian, sa mga kapatiran at sa lahat po ng mga tao na nakarinig, makikinig, kayo man ay hindi pa man po namimit, pero higit sa lahat, ang imit po natin yung salita ng Panginoon. Yan po ay isang pagbati para sa inyo at sa Panginoon. No, napakalaga po nito at magandang gabi po sa inyong lahat at hanggang dito na lang. Purihin ang Panginoon. God bless you all.